tayo sa exhortation sa pangatlong gabi po ng ating pong night watch. At ibigay po natin ang pagkakataon kay Pastor Jack. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano po? Tunay po na maligaya ang Pasko ng bawat isa. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. So we praise the Lord sa pagkakataon po na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano po? Upang muli mag-aral ng salita ng Panginoon. So ngayon ang theme po natin is the joy of Christmas. O ano ba yung kagalakan ng isang Kristiyano pagdating sa Pasko o sa paggunita niya ng Kapaskuhan. Alam niyo po, nung bata ako, mga kapatid, ay ang saya-saya ko pag magpapasko. Para bang mayroong puputok sa kalooban ko yung days leading before Christmas, lalo na pag nakapag-Christmas party na ayan na yung simoy ng hangin, amoy mo na yung Pasko, para bang sobrang nakakatuwa, nakakagalak. Ano po, nadyan yung handaan, nadyan yung pamaskuhan, syempre, yung pinaka-paborito ko. Nung bata po ako, inuuli ko yan, yung buong pahinga halos, yung buong ano namin, si Sister April lang po hindi ko nakita doon sa aming lugar na yon, at itinatago daw ng kanyang mami. Pero pag uwi ko po, alam mo, sa umaga alis ako, pag uwi ko po para na ako mahuhubuan sa dami ng barya sa aking bulsa dahil ako'y namamasko. Kaya ako'y tuwan-tuwa talaga pagsapit ng Pasko. Pero habang tumatanda, ano po, nawawala na yung parang magic ng Christmas. Nawawala na yung kagalakan. Kasi hindi na ako yung namamasko eh. Sa akin na namamasko. Nawala na po yung joy ng Christmas. Parang ang nililook forward ko na lang ay yung bagong taon. Kasi doon masaya. Doon maraming paputok. Hindi na kami natutulog. Kasi pag Pasko natutulog lang kami. Kasi nakakapagod na sa tindahan. Pero alam niyo po mga kapatid, nung nagkaroon ako ng bagong appreciation sa salita ng Panginoon. Especially ngayon. Pakiramdam ko na uli para akong isang bata. Na doon na uli yung welling up ng kagalakan pagpasok sa Pasko. Actually, ako nagsabi kay Pastor na, Pastor, bakit kaya hindi natin i-theme yung kagalakan ng Pasko? Kasi tunay po na nakakagalak ang Pasko. At ngayon po, para na akong bata na gusto ko na uli ang Pasko because of the newfound enjoyment, newfound appreciation sa ginawa ng Panginoon sa atin po. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 2, verse 10. Okay? Verse 10 hanggang verse 12. Yan. Ito po ay kung saan sinabi ng anghel sa mga pastol na sila'y magalak. Okay? Basahin po natin. Luke chapter 2, verse 10 hanggang 12. So, this is the word of the Lord. Sabayan niyo po ako o samahan niyo po ako sa inyo po mga Biblia. Ito po sinasabi ng salita ng Panginoon. Luke chapter 2, verse 10 hanggang 12. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras at pagkakataong ito na amin pong pag-aaralan ng iyong salita. Kung ano po ang ibig sabihin, ano po ang bigat, at ano po ang nasa likod, O Diyos, ng pagparito ng aming Panginoong Jesus sa lupa, Panginoon. Kaya, O Diyos, samahan niyo po kami. Teach us to appreciate your word and to appreciate the salvation that we have received, Panginoon. At ito po ay aming natunghayan, O Diyos, sa pagparito ng amin pong Panginoong Yesus. Kaya tulungan niyo po kami, ang bawat isa po sa amin. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakilala na po ba kayo ng tao na ang daming pangako na laging ibinibigay, pero kalimitan ay napapako? Meron na po. Ano po? Tanongin niyo po ang asawa ko, may kilala po yan.
na maraming promises pero kalimitan hindi natutupad. Alam natin yan, may mga politikong ganyan, may mga tao tayong kilalang ganyan, may mga kaibigan na ganyan. Pero alam niyo po kung ano po ang source ng kagalakan natin? Dahil sa Pasko, nakita natin that God is not just a promise maker, but He is a promise keeper. Yan po ang magiging source ng atin pong kagalakan. Kaya may titingnan po tayong 3 pangako ng Panginoon. Okay? 3 lang. Marami pa pong pangako ang Panginoon na natupad nung ipinanganak ang atin pong Panginoong Hesukristo. At ito po ay makikita natin dito sa talata na atin pong binasa. Okay, as we go to our first point, ang sabi po dito sa verse 10, and the angel said to them, by the way, ito po ay yung nagpakita ang Panginoon sa mga pastol. Sabi doon sa kanta, ano nga yung kanta nung hindi, yung isa pa. Hindi, yung mo na nga. Ito po, meron ako naiisip na kanta yung kinakanta natin before, yung parang sinolo ni Denmark. Ano yung sinolo mong kanta? Yung nung na-Christmas party tayo, binokal solo mo. Ano nga yun? Hindi mo natanda. Yun po ang background po is the shepherds were in the field tending the flock. And suddenly, the angel of the Lord appeared before them. At ang sabi na, natakot po yung mga shepherd. Kasi pag nakita po nila yon, this is the presence or the glory of God, almost guaranteed na sila po yung mapapahamak. Kasi nakita nilang or a glimpse of the glory of God. Pero sabi nila, don't be afraid. Huwag kayong matakot, bagkus kayo ay magalak. For I bring good news for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior. Una pong natupad na pangako ng Panginoon ay yung tinatawag po nating Davidic promise. Okay? Davidic promise o ang pangako ng Panginoon kay Haring David. Si Haring David po, ang pinakasikat na hari ng Israel. He's the greatest king of Israel. Hindi man siya ang pinakamayaman, hindi siya naging pinakamatalino, but he is the king from God's own heart. He is the greatest king na nilulukbak po ng mga Hudyo. At kay Haring David po, meron pong pangako ang Panginoon. At para makita po natin yan, mga kapatid, tingnan po natin sa 2 Samuel chapter 7 verse 16 kung ano ba itong ipinangako ng Panginoon kay Haring David na magdudulot sa atin ng kagalakan pag natupad. Okay, 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16 actually. Let's open our Bibles again. 2 Samuel chapter 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 12. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Verse 16. Talon po tayo sa verse 16. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. Ito po ang pangako ng Panginoon kay Haring David. Na from his line o mula sa kanyang lahi ay manggagaling ang walang hanggang hari na maghahari magpasawalang hanggan. Okay? So ito po'y kagalakan para kay David. Pero paano po ba siya maghahari? Paano maghahari ang ipinangakong taong ito o ang pinangakong haring ito? Ang sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, the government shall be upon his shoulders, and he shall be called Wonderful Counselor. This king will become a wise guide for his people. Wonderful Counselor, the mighty God.
He will be a sovereign Lord for His people. Wonderful Counselor, a mighty God, ano pa? Everlasting Father, an everlasting provider and protector for His people. And not just that, the Prince of Peace. Alam niyo ba yung peace na ito? Nakapanood po kami ng asawa ko ng isang infographics regarding peace in the Bible. It means completeness. A sense of completeness. Okay? Wala nang kulang pa. At kung kompleto tayo, ang lahat ay mapayapa. Hindi lamang po basta absence of war ang ibig sabihin po ng peace. But in a sense that in God, we are complete. Ang pagkatao natin ay kompleto. Hindi tayo saklaw o nasasakal o nakatali sa kasalanan, but we are free. We are complete in God. Ito po ang nagsasalarawan sa maghaharing habang buhay from the line of David. At born unto us on that day, on the city of David, is Jesus Christ our Lord. Bakit tayo magagalak mga kapatid kung tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan at paghahari ng Panginoong Diyos? Tayo po ay nasa ilalim ng gabay ng marunong na Panginoon, ng makapangyarihan na Diyos, na ating kakumplituhan. Kaya magalak po tayo mga kapatid, sapagkat isang gabi sa isang araw ng panahon ay may ipinanganak mula sa lipi ni David na maghahari habang buhay. At tayo po ang kanyang pinaghaharian. That's why the angel, sabi ng angel, magalak kayo, huwag kayong matakot. Ito'y panahon ng kagalakan. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay wala pa sa Panginoon, wala pa sa paghahari ng Panginoon, I urge you, as we remember this Christmas Day, let us also remember na hiwalay po tayo sa paghaharing yun ng Panginoon kung hindi natin siya nakikilala. We have to believe in our hearts that we are sinners and that we need Jesus Christ. And we place our faith in Him bilang ating Diyos, bilang ating Hari, bilang ating Panginoon. At mula sa puntong pong iyon, ang Diyos ang magiging Hari ng ating buhay. Secondly, is the Edenic promise o yung promise ng Panginoon sa Eden. Okay? In Genesis chapter 3 verse 15, alam naman po natin kung ano nangyari sa Genesis chapter 3. Yan po yung tinatawag natin the fall of man. Nagkasala ang tao laban sa Diyos. At dahil sa kanilang pagkakasala, yung nature ng tao na matuwid at maayos sa harap ng Panginoon, it becomes so corrupted. At siya ay siya ay nagkaroon ng sinful human nature. Kaya synonymous na po ang human nature sa sinful nature. Kaya pag may nagkakamali, nagkamali. Tao lang kasi eh. That's basic human nature. Kasi we are sinners. Ano po? Kaya synonymous na po yung human nature sa sinful nature. But the Lord promised something kay Eva. Kahit po pinalayo niya ang tao, kahit po in-exclude niya o in-exile niya ang tao sa Garden of Eden, nung tiningnan ng Diyos ang taong makasalanan, tumingin pa rin ang Panginoon ng may pagmamahal sa tao. Kaya ang sabi niya kay Eva, nakapaloob po sa curse, from your seed and from the woman's seed, or from the seed of Satan and from the seed of Eve, sila ay magkakaroon ng pag-aaway. Ang binhi ni Eva ang dudurog sa ulo ng binhi ni Satanas at ang binhi ni Satanas ang kakagat sa paa ng binhi ni Eva. Alam niyo po nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ipinanganak na ang dudurog sa ulo ni Satanas. That's why it's a great moment of joy para sa atin mga kapatid.
Hindi lamang po nangako ang Panginoon ng tagapagligtas. Ibinigay niya ang tagapagligtas. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa iyo at sa akin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapapahamak dulot ng kasalanan at dulot ng tibo nito sa kanyang buhay. At nung Pasko, nung araw na ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, ayun na po ang simula ng pagkatalo ni Satanas at sa kontrol niya sa tao. Kaya tayo po'y magalak mga kapatid. Kung tayo'y pinalaya na ng Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo'y iniligtas na ng Panginoon mula sa kamatayan. Kaya above anyone else, dapat tayo po mga Kristiyano ang pinakamasaya tuwing aalalahanin natin na merong sanggol na ipinanganak sa sabsaban. Bagamat siya ang hari ng mga hari, siya ay ipinanganak sa sabsaban. Bagamat siya ang may-ari ng sanlibutan, siya ay ipinanganak na parang walang-wala. Pero pasan niya ang kaligtasan ng sanlibutan. Kaya magalak po tayo mga kapatid. Pangatlo po, yung Ahazian promise o yung promise ng Panginoon kay King Ahaz. Ano po, ito po yung makikita natin sa Matthew chapter 1 verse 23 na binasa ng Panginoon. Let's open our Bibles to Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po dito, "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel," which literally means God with us. Ang sa Hebrew word po yan is Imano, which means with us. And El is Elohim. Kaya, with us, God. Pero ang pagbabasa po ng Hebrew, from right to left. Parang nagbabasa ng manga, from right to left. So, God with us. Alam nyo po, sa lahat po ng religion sa buong mundo, ang kanilang Panginoon ay malayo sa kanila. Ang Panginoon nila ay sinusubukan nilang i-please sa malayong lugar. Na nagbabaka sakali sila na pag nagawa nila ito, ay matutuwa ang Diyos nila sa kanila at hindi na sila mapapahamak. Only Christianity, only God, the true and living God, baliktad po. Siya mismo ang lumapit sa atin. He is our great Emmanuel. Siya po ang lumapit sa atin. In 2013, meron pong isang bata na nalaglag sa isang balon. Ganito lang kalaki po yung balon, parang ganyan. Ganyan lang kalaki yung balon. Nalaglag po yung 3 years old na bata sa balon. At sa ilang oras po nilang sinusubukan makuha, hindi po nila makuha yung bata. Kasi yung mga rescuers, mga police, firemen, hindi nila makuha kasi hindi sila kasya. Hindi naman sila makapaglulos ng tali kasi hindi mahawakan ng bata. Nakabaliktad din po yung bata. Hindi pa nakabaliktad. Mahina yung bata, hindi niya kayang kumapit. 50 feet po ang lalim nung pinaghulugan ng bata. Ito po yung nangyari noong 2013 sa Romania. May 3 pong bata. Ang sabi po ng mga rescuers, kailangan namin ng mga mapapayat na teenagers. Siguro kung na doon ako, isa ako sa magbo-volunteer. Kailangan daw nila ng 3 mapapayat na teenagers para ibaba doon sa butas at kunin ang bata. 3 po ang nag-volunteer. Pero 2 sa kanila umayaw. Kasi natatakot sila. Pero sila ay nag-volunteer na. Ibig sabihin, may promise na, kami po, gagawin po namin. There's a promise. Pero, yung isa po, ang pangalan niya Christian. Very, ironic. Very telling. Christian ang pangalan ng batang yon. Sabi niya, ako po. Sabi niya, hindi ka ba natatakot? Sa umpisa, natatakot po ako, pero hindi na ngayon. Nung isinuot po siya, kinuha niya yung bata.
Tas after ilang oras, nabunot nila yung bata. Talagang tuwan-tuwa sa nung interview sila, kamusta ka? Oh, you're a hero. Wala lang, okay lang siya. Alam niyo ho, ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. We are in a well na walang pag-asang makaligtas ayon sa atin pong kakayanan. But God dwelt among us. He was with us. So, ang Panginoon po ay nagkatawang lupa, nanahan kasama ng tao, namuhay ng banal, at namatay sa krus para sa kaligtasan ng tao. Kaya mga kapatid, kung ang Kapaskuhan po ay hindi nagbibigay sa atin ng kagalakan dahil lagi tayong hinihingian ng ating mga inaanak, kagaya ko noon, ang dami ko ng high school ako, may inaanak na ako. Nawa po, ang tinanggap natin sa Panginoon ang magdulot sa atin ng pinakamalaking kagalakan sa padating na Kapaskuhan. Because God is not just a promise maker, He is a promise keeper. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, what a joyful moment this is, O Lord. Sapagkat amin pong natunghayan, Panginoon, that you are not just someone who makes promises, but most importantly, you are faithful to keep your promise, O Lord. And because of your loving kindness, amin pong na-experience at amin pong natanggap ang pinakamagandang regalo sa amin pong buhay. At ito po ay ang buhay na walang hanggan kasama ka, O Diyos. Mas higit pa ito, Panginoon, sa anumang material na regalo na maaari naming matanggap ngayong Pasko. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na ang katotohanan ito ang matimo sa aming puso at magbigay sa amin ng iba yung kagalakan, Panginoon, at pagsamba sa Diyos na buhay, sa aming Panginoong Jesus at sa Santong Espiritu na hanggang ngayon ay nananahan sa amin. Kapiling ka pa rin namin, O Diyos. Truly we can say that God is still with us. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid.